Ngayong umaga mga kabola kapito, muli ito po si Kuya Roger. Tayo po yung muling kapatuloy sa pag-aaral doon po sa violation, rule number 5, yung pong ball return to the backcourt na mababasa natin sa OBRI page 63. Yan po yung ball return to the backcourt. Ang ating pong pag-aaralan ay yung panglimang example ng ball return to the backcourt. Meron na po tayong 4 na ini-demo sa ating mga last video. Okay, ito po yung scenario, yung article 30-6, yung during jump ball. During jump ball, si A1 at saka si B1, okay, natapik ni A1 yung bola during jump ball, legally tap, papunta kay A2 na nasa front court. Si A2, tumalon, airborne, dun sa front court. Ngayon, bago bumagsak sa backcourt, ipinasa yung bola kay A1 na nasa backcourt. Okay, bigyan po natin ng mas maliwanag na demo, mga kapito, kapuso. Muli, ito po. Okay, ito po si A1, ito po si B1. First quarter po ito. Kung ito yung front court ni A1, ayan po, yung team A, ito naman po yung kanilang backcourt. Okay, si B1, ito naman yung kanilang front court. Ito po yung scenario. Toss ng bola ni Rep, legally tap ni Green or ni A1 yung bola, papunta kay A2, na Green din. Si A2, jump, airborne, tumalon sa ere. Bago lumapag sa flooring, ipinasa yung bola kay A1 doon sa backcourt. Yun po yung statement ng article 30-6. Ito po ay ball return to the backcourt. Okay, another scenario, same procedure. Legally tap yung bola during jump ball. Natapik ni A1 yung bola kay A2, green. Tumalon rin sa ere. Okay, bumagsak. Both feet sa backcourt. Okay, same procedure. Pareho po silang ball return to the backcourt. Ngayon, bakit naging violation? Ito po yung paliwanag yan, yung tatlong keyword o tatlong menu. Yung team control sa front court, player last to touch sa front court, at saka yung player first to touch sa backcourt. Ito po yung nangyari. Tapik niya ng team A yung bola dun sa jump ball. Wala pang may team control. Napunta po ngayon kay A2 na nasa front court, tumalon. Nung nakuha ni A2 yung bola sa ere, tumalon, nagkaroon na po sila ng gain, new control of the ball o kaya team control. Okay, ano pa? Yung last to touch sa front court, kay Green pa rin o kay team A, dalawa na. Nung bago lumapag yung player o si A2 sa flooring, ipinasa kay A2 or A1, A1. Okay, player last to touch sa backcourt. Kaya yung tatlong menu o tatlong keyword nasa kanila po. Kaya nagkaroon tayo ng ball return to the backcourt. Ganon din yung scenario number 2. Legally tap sa ere ni A2. Karoon ng team control. Okay, last to touch sa front court, siya pa rin. First to touch sa backcourt, siya pa rin. Kaya yung tatlong keyword nasa kanila pa rin. Pag nawala yung isa ron, legal play. Muli mga kapito, baka may magtanong pa uli, bakit nagkaroon ng backcourt violation na sa ere? Okay, ito po yung sagot doon sa article 30-1. Ang nakalagay naman doon yung retain the same status ng player sa court. Ibig sabihin, kung ano yung pinagmulan mo sa pagtalon, yun pa rin po yung kalagayan. Ibig sabihin, galing ka ng front court. Yung tinatawag nating point of origin na ginawang retain same status ng player sa court. Okay, mga kapito, kapuso, muli, paki-like, share, comment, subscribe at follow po ng ating mga video para sa tuloy-tuloy po nating pag-aaral sa basketball. Kung may mga pagkakulangan, tsaka po lang kayo na pong bahala. Thank you very much, Kuya Roger!